Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagkakala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga at tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabotang pangarap ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 6, 2025 at yun po alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, at upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ito po sa Facebook. Sa magandang hapon po at muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa. At kalooban ni Abay Hawa ang siyang mangyari at patuloy na mabukas siya ng pangunawa sino man ang makakapanood nitong ating pong ginagawang pangaral sa ating pong ito. Ang ating pong paksa tayo po ay nasa ika-6 ng bahagi. Araw po ngayon ng Sabado. At ito po yung huling bahagi ng ating ginawang pangangaral hinggil po doon sa sulat ni Pablo sa 1 Corinto 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Minsan pa nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin, sa lahat po ng ating mga kapatid sa kapulungan at ganoon din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po tayo nagsasawang manalangin sa ating mga mahal sa buhay at ganoon din sa ating mga kapatiran nasaan man sila, sa ibang bansa man sila o nandito sa Pilipinas. Patuloy tayong nananalangin sa bawat isa na patuloy na magtagumpay sa gawain at panunukso ng laman. Ino yung mahalaga nawawalan mo kasi ng saysay yung ating ginagawang pangaral kung patuloy na ang isang kapatid ay napatutukso. Pasalaman sayang. So, kalooban po na Abay Hawa ang siyang mahayag. At ganoon din po naman sa lahat ng mga aabutin, ano man ang inyong relihiyon, sekta, Muslim ba kayo, ADD, INC, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, Born Again Baptist, ano ba ang sekta ang inyong kinaaliban? At pakatandaan ho natin na walang relihiyon na makapagliligtas sa kasalanan. Iisa lang ang makapagliligtas sa kasalanan ng tao, hindi relihiyon, kundi si Abay Hawa. Kasi ang pananaw kasi ng tao nasa relihiyon ng kaligtasan, mali ho yun. Yan ho ay doktrina o aral ng mga mangangaral, pastor, ministro. Mas binibigyan nila ng diin yung kanilang relihiyon, yung kanilang sekta na aniban kaysa kay Abay Hawa. Samantalang ang makapagliligtas sa kasalanan ng tao ay walang iba kundi si Abay Hawa. Hindi ho relihiyon, hindi ho sekta, o hindi ho yung gara ng inyong kapilya, simbahan, katedral, moske, hindi ho yan ang makapagliligtas sa kasalanan mo, sa kasalanan. Masakit pakinggan na kung alin doon sa mga relihiyon andon lahat ang gawain ng kasalanan. Sa reliyon ho yan, sa reliyon. Kaya hindi ho maliligtas ang sino man na nasa relihiyon.
Hindi ho kayo maliligtas ng kahit sinong founder ng mga relihiyon. Ang makapagliligtas ay walang iba kundi si Abay Yahweh. Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Brad Jesse Juarez, Juliet Umali, Sister Ging Makar, magandang hapon sis. Brad Carlo Roll, Sam Rotoni, magandang hapon. Joel Suela, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Mel Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Noli Tungkua, Brad Edmundo Umali, Brad Wilfredo Bedes, sama natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, Melchor Pasis, Sister Shirley Reveriza, Sister Lori Calderon, Sister Vivian Bandoho Mana, magandang hapon. Magandang hapon sis. Magandang hapon sis. Alas 4:30 na ho ang ating oras, no? Sino pong mahabol? Sige, Sister Vivian Bandoho Mana yung ating muli. Nakakaano ho kasi pagka hindi natin yung mga kapatid na dumalo at hindi mo mababasa, nakakaya. Kaya hanggat Mario ay mabasa ko yung mga kapatid na dumalo. Ganun din naman kung sino ho yung mga kapatid na maaaring hindi makadalo ay lobe nawa ni Abay Yahweh sa mga susunod na pagkakataon. Tuloy na ho tayo mga kapatid dun sa ating panghuling bahagi na itong ating tinatalakay. So yun daw kung sabi ni Pablo dun sa unang Korinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. So nakita na natin ang pagkakaiba. Si Abay Yahweh ay Diyos ng kapayapaan, samantalang itong mundong ito ay kaguluhan. Kaya sinasabi niya doon sa Juan, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ito. Meron kasing ibinibigay ang sanlibutan ito na kaguluhan. Hindi ho kapayapaan na walang ibinibigay ang mundong ito na kapayapaan. Bakit? Iisa lang ho ang nagbibigay ng kapayapaan sa tao. Isa lang. Para maintindihan natin. Ito yung nakalagay ho sa 15:33 at marami pang talata, no? Sabi niya doon sa Roma 15:33, patnubayan nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang nagbibigay ho talaga ng kapayapaan ay walang iba kundi si Abay Yahweh. Ang ibinibigay ng mundong ito ay kaguluhan. Kasi nga, hindi siya Diyos ng kaguluhan, kundi siya Diyos ng kapayapaan. So alam naman natin na ang mundong ito, ang lupang ito, na tinatahanan ng mga nasa laman. 3:15 ng Santiago. Yan talatang yan ang hindi sumagi sa isip ng mga reliyon. Yung Santiago 3:15. Andun lang pala yung susi. So, ibig sabihin, isa lang pala talaga ang nagbibigay ng kapayapaan maliban kay Abay Yahweh. Ang binibigay ng mundong ito ay kaguluhan. Akala lang ng marami na ibinibigay ng mundong ito, nagbibigay rin ng kapayapaan. Hindi ito totoo yan. Kaguluhan. Lahat ng ini-offer ng mundong ito ay kaguluhan.
Napansin niyo ba noong siya ay tuksuin ng laman, nung Diablo, nung Satanas? Ipinagmamarang niya nung laman, nung Diablo, yung mga bagay dito sa mundong ito. Nakikita ba ang wika? Yung sinasabi niya, tingnan nga ho natin, yung panunokso ng laman. Ganyan ho ang ginagawa niya doon sa mga merong espiritu. Ngayon, doon sa mga nasa laman na, yan na ho yung kanilang natural. Sabi niya dito, 4:8 ng Mateo, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok na ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Yan ho ang ini-offer ng mundong ito. Alin? Yung karangyaan ng daigdig na ito, yung kaharian ng daigdig, yung karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Hindi ko naisip ng marami yun. Nag-ano sila ng kwento, nag-imbento na pagka isasanla mo yung iyong kaluluwa kay Satanas, payayamanin ka, bibigyan ka ng magagandang bagay dito sa mundong ito. Hindi mo naman kailangan isanla kay Satanas. Ikaw na mismo yun eh. Ikaw na mismo yun. Yung laman na mismo, hindi mo na kailangan pang sabihin nila na inventong sangla sa Diablo yung iyong katawan. Hindi na. Ikaw na mismo yun. Ba't isasangla mo pa? Ano? So, ang panunokso dyan ay, sabi niya, ipinakita sa kanya ang lahat ng karangyaan sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Yahweh siya, lumayas ka sa Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. 11, pagkatapos iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya pinaglingkuran. Simple lang yung ginawa ni Yahweh siya doon sa laman, doon sa Diablo. No? Iniwan siya eh. Pero kung papatulan mo ang Diablo doon sa kanyang panunokso, pinatulan mo, bibigay sa iyo. Ibinibigay naman ang laman mo eh. Ano? Kaya lang, lahat naman ho kasi kaya Yahweh lahat ho yan. Yung kasamaan, siya ang lumikha niyan. Lahat. Ibibigay sa iyo. Kaya lamang di hanggang doon ano lang. Yung salitang yung buhay na walang hanggan at saka yung kapayapaan, hindi mo na makukuha ho yun. Kaya marami ho dito sa mundong ito ang namatay, hindi nakaranas ng kapayapaan. Puro kaguluhan, magmula sa pagkabata, hanggang sa pagbibinata, hanggang sa nagkaasawa, nagkapamilya, nagkaroon ng apo, hanggang sa inabot na ng kamatayan. Hindi nakaranas. Bakit? Yun ho palang Diyos na si Yahweh, siya lamang ang nagbibigay ng kapayapaan. Ulitin ko. Patnubayan nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. FSB, sumayin niyo nawang lahat ang Diyos ng kapayapaan, siya nawa. Ang Biblia Tagalog 1978, ngayon ang Diyos ng kapayapaan, sumayin niyo nawang lahat, siya nawa. Ang dating Biblia 1905, ngayon ang Diyos ng kapayapaan, sumayin niyo nawang lahat, siya nawa. SND, ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang sumain niyong lahat, siya nawa. SND, patnubayan nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, siya nawa. Magandang balita, Biblia Tagalog, sumain niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, siya nawa. Siya. Hindi pera, hindi yaman, o hindi dami ng ari-arian, o katatayuan mo sa buhay na ito. Mo makukuha ang salitang kapayapaan. Marami na nag-attempt na kunin yung salitang kapayapaan sa pamamagitan ng ano? Lalo pag marami kang pera. Sugal, babae, alak, bisyo. Nakuha ba nila? Hindi.
Yung iba pa nga, pupunta pa sa, lalo pagka marami kang pera, pupuntahan mo yung mga magagandang tanawin sa iba-ibang bansa para lang pansumandali na magkaroon ka ng katahimikan. Kasi pag sinabi nila na pagka yung isang lugar na yon tahimik, puro huli ng ibon na marinig mo, hindi rin totoo. Bakit? Kasi yung isip mo magulo rin eh. Lalo pagka marami kang negosyo, pupunta ka halimbawa sa isang bansa na tahimik, punta ka ng New Zealand, pupunta ka ng yung mga matatahimik na lugar ba. May negosyo ka na iniwan dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, iniisip mo rin. O di magulo rin. Wala yung kapayapaan. Bakit? Wala si Abayhawa eh. Kahit nasang bansa ka at wala si Abayhawa, kahit natahimik yung bansa niyan at wala si Abayhawa sa buhay mo, wala ka rin kapayapaan. Kasi siya lamang ang nagbibigay ng kapayapaan. Diba? Maybe sa 7 ng Isaias. Diba? So, maliwanag na. Sabi dito sa sulat ni Pablo sa pangalawang Thessalonica 3:16, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan. Sa lahat ng paraan at pagkakataon, sumainyong lahat ang Panginoon. Hindi. Naway ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan. Sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo, patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon. Magandang balita, Biblia Tagalog, ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon naway sumainyong lahat ng Panginoon. Siya ho yung pinanggagalingan, siya ho yung bukal ng kapayapaan, pinagmumulan, hindi pala pera. Milano Mali, maraming pera sa Diskaya, may kapayapaan ba siya? Wala. Basta si Abayhawa, wala sa isang tao, o nasa laman ka, wala kang kapayapaan. Doon sa Isaias, yun daw masama, walang kapayapaan. Basta nawala si Abayhawa, ang espiritu wala sa tao, nasa laman ka. Kung nasa laman ka, kaguluhan. Kaya nga sinasabi niya, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Diba? Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano sabi ko dito? 14:27 ng Juan, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Singular yan, ha? Ang aking, hindi namin, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Bakit? Kasi binibigay ng sanlibutan, kaguluhan. Di ba? Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihan ng inyong puso, ni matakot man. Kaya nga kung nasa iyo si Abayhawa, bakit ka magugulumihanan? Bakit ka mararatel? Bakit ka mag-iisip? Ano ba ang magiging pangangailangan mo na hindi niya ipagkakaloob? Marami ho, takot eh. Yun ang nakakalungkot na kung kailan ka nasa kapulungan. Liwa-liwanag ho kasi nung sinasabi dyan sa 14. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng kapulungan ng mga banal. Kung nasa atin si Abayhawa, bakit? Nagbibigay siya ng kapayapaan. Bakit may mga problema ka? Yung mga kapatid na nasa kapulungan. Ano ba ang dahilan? May dahilan ba? Hindi naman siguro si Abayhawa ang dahilan. Kung let's say halimbawa, naging abala ka dito sa buhay na ito, ay tsak, may problema ka nun. Marami kang ang pera, marami kang ari-arian, marami kang mga naipon sa buhay na ito. Ang tanongin mo yung sarili mo, may kapayapaan ka ba? Baka sa dami ng ipon mo, yung kapayapaan, hindi mo rin makuha.
Yung dami yung dami ng ipon mo. Dami ng ari-arian mo. Let's say halimbawa, marami kang pera, o di nakapagpakayo ka halimbawa ng maraming paupahan. Ilan? 10, 20. Akala mo ba may kapayapaan ka? Doon sa 20 tenant mo. Real ba? Ngayon, meron ako napanood kinakailangan yung magiging tenant mo. Alam mo, meron siyang ilang nagpapayo siya. Kinakailangan i-interview mo saan sila dating galing. Bakit? Anong dahilan? Bakit ini-interview mo? Para mawala ka ng sakit ng ulo. Di ba? Yun kasi akala nila, pag dami ng ari-arian mo dito, magkakaroon ka ng kapayaan. Mali ho. Pag dami ng ari-arian mo, siyempre, pagka nasa laman ka ba naman pag dami ng ari-arian mo, mas marami kang sakit ng ulo. Totoo yun. Mas marami kang iniintindi, mas masakit sa ulo. Kaya nakita na lang natin yung halimbawa ng ipinamalas nila Ang Kristo ba, maraming pag-aari sa mundong ito nung siya narito? Wala Yung mga alagad, meron ba? Wala Wala silang mansyon. Di ba? Si Pablo, meron ba? Wala Di ba? Napakaliwanag naman Pilipos 4:7 ganun Sabi niya rito, at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamagitan ng Kristo. 8. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anumang bagay na kahanganga, kung may anumang kahusayan, o kung may karapat-dapat parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig, o nakita sa akin, ay patuloy inyong isagawa at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Kapag hindi natin isinagawa yung mga bagay na sinasabi ni Pablo, yung mga bagay na natutunan, yung mga bagay na tinanggap, narinig, nakita, pag hindi natin isinagawa yan, yung Diyos ng kapayapaan, hindi siya sa atin. Kaya lahat ho na rin wala kapayapaan. Ang nakikita ho ng tao, yung panlabas. Ang lalaki ng mga simbahan, ang lalaki ng mga katedral, moske ang lalaki. Ayan lang moske sa Jerusalem, gano'n ba kalaki yan? Yung mga katedral sa Roma, ang lalaki. Yung sa sa Spain, gano'n kalalaki ho yung mga katedral nila yan. Ang gaganda. Dito sa atin, gaano kalalaki yung mga kapila ng Iglesia ni Cristo? Panlabas. Karangyaan. Tama Tama yung panunokso na ginawa ng Diablo. Pinakita doon, ano sabi niya? Kung sasamba, sabi niya, ibibigay ko sa iyo, sabi nung laman, ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Kasi yung salita pagsamba susunod. Pag sinunod mo yung gawa ng laman, ay natural. Kasi ano ba yung gawa ng laman? Magsisinungaling ka, mandadaya ka, manloloko ka. Diba? Yan, katulad ng flood control na naging viral ngayong linggo na ito. Nakita natin, mga congressman, senador, o kanya-kanya na. Diba? Nakita niyo yun? Yun ang sinasabi niyan. Kumbaga, pinakikita niya sa atin bilang nasa kapulungan na lahat ng ating pinag-aaralan, tama. Dahil pinakikita ni Bayawa yung mga gawain ng laman na hindi na natin dapat gawin. Diba? So, maliwanag Maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, kinakailangan lamang ang gawin natin, anumang bagay na ating nakita, natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa
akin ay patuloy niyong isagawa at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Pag hindi natin sinagawa yan, si Abayawa wala sa atin. O lahat ng sinabi ni Pablo, hindi naman sinunod ng mga reliyon. Di ba? Ano sabi? Narinig. Ipinangaral ba ni Pablo ito? Ipinangaral ba ni Pablo ito sa mga reliyon? Hindi. Hindi naman ipinangaral ni Pablo yung magpatayo ng templo. Hindi naman ipinangaral ni Pablo yung ikapong pera. Hindi naman ipinangaral ni Pablo yung pasalamatan. Yung taunang haing pasalamat, handog. Wala. Yung quarterly na pasalamatan. Hindi rin ipinangaral ni Pablo. Yung every pagtitipon, ay magbibigay ka. Hindi rin ipinangaral ni Pablo. So, ibig sabihin, yung sinasabi niya sa Pilipos, mga bagay na inyong natutunan o tinanggap o narinig o nakita sa akin, patuloy niyong isagawa at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Sa bagay, address naman talaga ito doon sa kapulungan. Kaya nga kabaligtaran ang ginagawa ng mga reliyon. Kasi ini-address niya yan doon sa mga kapatid sa Pilipos. Siyempre, nasa kapulungan sila, nasa assembly, nasa ecclesia. Ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Tatandaan natin, ulitin ko. Walang ibang nagbibigay ng kapayapaan maliban kay Abayawa. Hindi yung yaman ng tao, pera ng tao, trabaho ng tao, hindi yung negosyo ng tao. Kahit ba bilyon-bilyon yung pera mo, ang dami mong sasakyan, katulad ng Diskaya. Ilan ba naging sasakyan? Puro luxury pa. 4 na po o ilan? May 100? Ang tanongin nyo doon, may kapayapaan ba siya? Wala. Hindi pwedeng magsinungaling ang kasulatan. Ang salita mo ay katotohanan. Di ba? Ang kapayapaan na kay Abayawa. Di ba? Sabi niya dito sa Efeso 2:14-17, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, giniba ang pader na sa gitna na nagpapahiwalay, na inaalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman dahil sa kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa'y lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, at sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Unang Tesalonica 5:23, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Yahweh. So, mahalaga yung salitang kapayapaan. Kaya mga kapatid, bilang tayo ay nasa kapulungan, letra por letra kasi, dun sa ating paksa, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos na kagulang kundi na kapayapaan, gaya ng lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Di ba? ASND, sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan kundi kaayusan, tulad ng nakaugalian sa lahat ng kapulungan ng mga pinabanal ng Diyos. So, nasa kapulungan, si Abayawa na Diyos ng kapayapaan, na nagbibigay ng kapayapaan. So, marapat lamang na lahat ng mga kapatid natin makaranas ng salitang kapayapaan. At yan ay bunga ng Espiritu. Once na tayo, naranasan natin yung magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu, maranasan natin yung kapayapaan. At kahapon nga, nabanggit ko rin yung salitang pag-ibig, na mahirap ibigin yung isang bagay o isang tao na hindi ka ibig-ibig. Pero dapat mong ibigin para masunod mo yung salitang pag-ibig. Kasi sa laman, hindi na kayang gawin ng laman yun. Ang gagawin ng laman, pagka ang ganti, iba yung ganti ng laman eh. Tinignan mo ng masama,
iba balik ko sa iyo. Di ba? At ang mundo pa nun, pinakahuli, baka patayin ka pa. Ganyan ang laman. Hindi katulad noong meron tayong espiritu, nandun na lahat to eh. Kaya nga sinasabi niya, wala tayo sa ilalim ng kautusan pagka nasa atin na yung bunga ng espiritu. Bakit? Pero mo, nandun na yung pag-ibig, nandun na yung kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuod. Yan o, hindi nararanasan ng isang nasa laman. Kaya nga, parang asiwa na ikaw na nasa kapulungan ka ngayon at pagkatapos, namumuhay ka pa rin sa laman. Nakakaasiwa. Oo, pero mo, yung Diyos ay nasa kapulungan. Nananahan doon sa mga nasa kapulungan. Pagkatapos, namumuhay ka sa laman. Hindi ba nakakaasiwa yun? Doon sa isang katawan na yung mga kapatid namumuhay sa kabanalan, namumuhay doon sa bunga ng espiritu, pagkatapos ikaw naman na nasa kapulungan din, ang ipinamumuhay mo naman sa laman, nakakaasiwa yun. Di ba? Parang lahat kulay puti, ikaw lang ang kaiba yung kulay. Di ba? Nakakasiwa yung ganon. Kaya hindi mo rin matatagalan eh. Kaya sabi ko nga, hindi rin talaga tatagal yung isang nasa laman sa kapulungan. Maghahanap at maghahanap yan ng kaisa niya. Siyempre, kaisa niya sa laman. Kahit nasabihin na ng kasulatan na kahit nasabihin natin araw-araw na relihiyon nasa laman, yan ay maghahanap pa rin. Kung halimbawa, maghahanap pa rin niya ng kaisa niya. O let's say na natagpuan niya halimbawa sa ADD. O pupunta yan sa ADD. Kaisa niya kasi sa laman eh. Aalis siya sa kapulungan at pupunta siya doon sa kaisa niya sa panglaman. Hindi mo mapapanatili yan sa kapulungan. Kung yan ay nasa laman. Pero kung yan ay merong espiritu, mananatili yan. At magiging aktibo pa yan. Hindi lamang mananatili. Siyempre, pagka ikaw yung nanatili dito, aktibo ka. Lagi kang mainit kay Abay Hawa. No? Lagi kang mainit. Iba ho yun eh. Pagka mainit ka kay Abay Hawa. Awa ko kung natatandaan pa ng iba nating mga kapatid, nung babago-bago pa lang tayo, kay born again ka. Dati kang Katoliko, no? Naging born again, napakainit. Kahit saan, kahit sa jeep, may makasalubong. Kahit sa bus, talaga naman nagsishare eh. Ang init. Sana maibalik yun, kay Abay Hawa. Kasi naging mainit tayo, nung panahon nasa reliyon, share dito, share doon. Di ba? Talagang yakag-yakag yung magulang. Di ba? Sapat balikan yan, kung kay Abay Hawa. Kaso sa reliyon eh. Nangyari sa reliyon. Ano kaya kung ibalik yun sa panahon natin, yung init na yun, sarap siguro, Di ba? Kasi noon, panahon na yun, talaga namang walang araw, walang gabi. Sige. Ayan, mga kapatid, lobin po ni Abay Hawa, ito yung huling bahagi na ng ating So, kung lolobin, Monday na ho tayo. Panibagong paksa uli. So, sige po. Sino pa ho ba yung aking mga hindi na nabanggit kanina? O ba na naman? Dali lang mo naghahabol siya. Sister Maria Victoria. Teka. Ayan. Vlad Ezekiel Umali. Jen L. Juarez.
Nagsapasis, tama po, Manuel, ang lupa lang may buwis sa gobyerno, ang lupa hindi naman sa gobyerno. Yan yung pamamaraan ng gobyerno, yung hindi kanila. Kaya nga yung corruption dyan, naandyan eh. Ang corruption hindi lamang sa gobyerno, pati relihiyon. Nagtulong ang gobyerno at relihiyon para pahirapan ng tao. Di ba? Gobyerno, relihiyon, nakakaawa ang mga tao. Brad Noli Tungkua, Sister Maria Victoria, Joel Suela, Sister Shirley Bandojo Abrera, Rosly Bandojo, Sister Cristina Juarez, Maria Victoria. Sa kasulatan talaga po bro, wala talagang nakasulat na amen, na lang talaga nila ng amen, siya nawa talaga ang nakasulat sa banal na nakasulat. Opo, siya nawa talaga, verily sa English po yan. At kung yan o ilalagay mo doon sa palyo, aman ho yan eh, aman. Ibig sabihin, naka-default sa A, aman. Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Madam Victoria, yung pagsama ng pera bro, tapos maglilingkod ka din, may bayawa, yan po ba? Hindi pwede, salamat. O bro, hindi kasi pwede yung umibig sa salapi at the same time, ibig ka kay Abay Hawa. Dalawang Panginoon mo nun eh. Magdadalwa kang Panginoon pagka ganun ho. Hindi mo pwedeng ibigin yung kayamanan at the same time, iibig ka kay Abay Hawa. Hindi ho po pwede, hindi mangyayari ho yun. Dahil iibigin mo yung isa kamumuhian mo. Alin doon? Iibigin mo ang yaman o pera, kamumuhian mo si Abay Hawa. Or iibigin mo si Abay Hawa, kamumuhian mo ang pera. Ano ibig sabihin? Hindi naman masama ho yung pera per se, pero yung ibigin mo si pera at ikaw na yung pinaiikot ni pera, yun ang masama. Gamitin natin bilang tools yung pera, gamitin natin. Saan? Pwedeng magamit yan sa mabubuting kaparaanan. Yung pera na nasa atin ngayon, pwedeng magamit yan eh. Pwedeng maipantulong yan sa nangangailangan, katulad nung nangyari doon sa Corinto, papuntang Jerusalem. Yun. Pwedeng magamit na tools. Kasi ang nangyayari ngayon, yung pera ngayon na nagpapaikot sa tao. Katulad halimbawa, yung nangyari dyan sa flood control na yan. Pinaiikot nung kayamanan yung mga kongresista o senador o sino man ang involved dyan, contractor, pinaiikot sila ng pera. Hindi yung pera ang pinaiikot nila, kundi pinaiikot sila. Kaya katakot-takot na korupsyon na nangyari dyan. Yun. Pwedeng maging tools lang natin yan. Itulong natin. Yung sinabi niya doon sa mayamang binata, ipagbili mo ang iyong kayamanan. Pamahagi mo sa mga dukha, halika, sumunod ka sa akin. Ilan kaya ang makakagawa nun? Maliwan na lang magkaroon ka ng banal na espiritu. Natatalikuran mo yung kayamanan. Di ba? Sister Lolita Corsiga, Sebastian Juarez, Fortunato Juarez. Joel Suela, ano to? Opo bro Eman, hindi pala lahat ng nakakasalubong mo, ngingitian ka rin bro. Mahirap din magngiti, baka mamaya iba yung maging
Baka mamaya iba yung perception nung nginitian mo. Ano ba yun? Kasi, pero mo lahat ng makasalubong mo, nginingitian mo. Baka iba yung maging iisipin nun. Baka may something. Di ba nung nangangaral sila? Sabi niyo, huwag niyong batiin. Di ba? Huwag. Hindi ibig sabihin ng umiti sa'yo, ngingitian mo at lahat ng mga kasalubong mo, ngingitian mo. Baka mamaya iba nga yung maging balik sa'yo. Ano ba yun? Sino ba yun? Ilagay natin sa tama. Ano? Kung hindi ka naman nginingitian, huwag mong ngitian. Try Corsiga. Janmer Corsiga. Brad Rodelio Nava. Magandang gabi. Sebastian Juarez, tama po bro. Nakapokus lang sila sa korupsyon ng gobyerno pero hindi nila alam. Pati mismong reliyo na pinaglilingkuran, niloloko sila. Ulitin ko, ang korupsyon hindi lamang nasa gobyerno, sa reliyon din. Punong-puno ng korupsyon dyan. Sister Lori Calderon, maraming salamat po sa hapon ito. Salamat sa magandang aral ng mensahe. Nawa mabukas na po loobin na po ni Abayawa. Gawal Jaloy Pritz. Magandang hapon. Sige ho. Loobin po ni Abayawa sa Monday. Kung loloobin ha. Kung loloobin. Na tayo po ay magkita-kita pa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon ang magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan nawa, gabayan at patuloy na pagpalain higit sa lahat sa bagay ng Espiritu. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi natin pong ilalagi sa mundo. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa ating mga kapatid na patuloy na nagiging kabahagi ng ginagawa nating pangaral. Kamang gagawa ni Abayawa. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga kapatid na walang sawa, na tayo po ay natutulungan financially. Salamat po. At galing si Abayawa na lamang ang magbabalik sa bawat isa. Hindi ko na po kayo isa-isain at papangalanan dahil bawal ho yun. Tangi si Abayawa na lamang ang nakakaalam at saka tayo. Muli, maraming pong salamat. Laging pagpapala ni Abayawa ang siyang sumaatin. Napakasarap po na makaganap tayo. Naisip ko nga ho lahat po kasi ng nilikha ni Abayawa, lahat. Miski ho yung mga maliliit na kulisa, bakit pa ginawa niya yun? Yung mga uod, lahat po kasi ng ginawa niya, merong layunin bawat isa. Lahat. Ultimong buhok natin, meron niyang function. Ibig sabihin, pagka pala ikaw, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, yung pagkakalikha sa iyo, nawawalan ng saysay, nawawalan pala ng kabuluhan. Pero pagka nangyari o nagawa mo yung dapat mong gawin, siyempre, tuwa si Abayawa. Bakit? Pero mo yung nilikha niya, ginagawa yung tungkulin niya. Di niyo ba napansin? Na lahat ng kanyang nilikha, meron silang layunin bawat isa. Yung uod na uod lamang na ating pinandidirian, nilikha niya, may layunin niya. Kasi kung wala sila, ay mamamaho tayo. Hindi ba? Isipin natin mga kapatid, lahat ng nilikha niya, merong layunin, may tungkulin. Lahat. Walang hindi. Langaw, meron niya. Merong layunin lahat yan. Ganon din tayo. Kaya tayo niya nilikha, meron tayong gagawin.
Hindi tayo isang palamuti, hindi tagapanood, hindi tayo tagatayo, or sabi nga ho nung tagatanawan, ibang puro tanaw. Meron pala talaga tayong gagawin bawat isa atin. At pagka nangyari na ho yun, nagawa na natin yung mga tungkulin natin, ayan, yung kapayapaan sa atin din. Bakit? Kasi, nagawa natin yung dapat natin gawin. Di ba? Sige po. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan. Kahit saan mang dako kayo, dito man sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.